yourself relax. Every time you feel sad, you walk down the reflexology path and listen to the sound of water flowing and watch the beauty of the fountain. It makes you feel relaxed. When you are relaxed, you can think easily on what to do with a bonsai. It's time to pick up your tools, hunt some bonsai materials to be made into a new bonsai. Your day then begins. Good afternoon everyone, or magandang hapon sa inyong lahat. So, paikot-ikot ako dito, naghahanap ng mahunting, kaya lang lakad-lakad ako doon isa, hindi pala nadala ko yung camera na standby pala. So, pamalik ako. Marami ditong kasi ang panahon ngayon is malamig, bugso-bugso yung paglabas ng sikap ng araw, tapos bigla na namang matatabo na ng ulap. So maganda ipang-hunt, kaya naisip ko, then may mga red picos doon, bibidyohan ko, dalhin ko yung camera para ma-share ko sa inyo. Then may nakita ako sa labas na isang bumbel, what we call that, bagumbilya sa amin. Then yun ang i-share ko, yun ang hahuntingin ko doon. Ayan, lumabas na naman yung araw. So ilagay ko muna dito para ma-share ko sa inyo yung mga subject for hunting na mga materials dito sa bahay. So hindi ko na kailangan pang pumunta sa labas o pumunta sa bundok. Nandito lang sa bahay yung mga bonsai materials. So puntahan natin. So ito ang unang nakita ko kanina. Yan. Nabungan. Grabe ang laki, no? Ang laki na. It is a red picus. So subject for bunot. So dito sa taas yun ang itsura niya. I-wide angle ko para makita. Sabi ni wide angle ani. Wala. Okay, yan. So yun ang itsura niya sa ilalim. Ang nabungan. Ang problema dito is wala akong pot. Then the other one here, parang gusto ko itong gawing literati. Pero hindi pa masyadong malaki, pero matangkad. Yan, pataas hanggang sa dulo. Nakaikis-ikis pa. Yan. So maganda ito gawing literati. Hindi pang waon. Then I have another one here. Yung punuan. Yung punuan. Yan. Tangkad gyapon malaki. Tapos yung ugat. Yan, malaki na. Then, so tatlo na yung red picos nga nakita ko dito sa paligid. Then, may mga marami ditong Argao Taiwan. Sa ilalim, nakatago ng Argao Taiwan. Then ito pa, yan, that is red picos. Ito malaki. So another red picos there. Yan, pula yung dahon. Pero hindi masyadong maganda ito. Hanap pa ng iba dito. May niyog. Madali lang bunuton. May kumakagat na lampinig. Sampalok. Wow. May red picos pa rin dito. Nakabaon.
Ito mga Argao Taiwan. Oh, hindi pa masyadong malaki itong Argao Taiwan. Mga Argao Taiwan sa ilalim. Punta tayo sa kabila. Isang palok pa, oh. Namatay. Kunin ko itong wire. May red ficus. So, bali pang 6. Ito pa, oh. Yan. Red ficus. Marami pa ng ano. Saka mga may wild lemon dito. Argao Taiwan. Sa ilalim. Tapos, hanap ng malaking puno. So, dito Argao Taiwan saka wild lemon dito ang banda. So, hindi ko na kailangan pa magpunta sa bundok. Yan, oh. Golden ficus. Ano ito? Aroma? Silip din itong golden ficus. Yan. Ang laki. Dagan lang pinig. Ang agat. Ito. Ang klase ito. Hindi man ito yellow bill, white bill. Malaki yung puno. Ito sa mga Argao Taiwan. So may ficus pa dito. Oh. Nilubunan ng wire. Lah, ang ganda. Ano yan? Wow. Ito is bougainvillea, lindris. Yung sa likod, yan. That is bougainvillea. Ang laki ng punuan. Kukunin ko yan. Ito ang pinakamaganda. Sobrang laki yung puno. And, yan. Pagtingnan natin sa baba. May butas. So, pukinti. Yan, may butas na siya. So, dahan-dahan ko ito. Tapos putulin ko dito sa taas. Puro ito kagubatan ito sa paligid namin. Yan. Mga tugas bato. Saka, hindi malaki. Yan. At is red ficus. So, bali nasa 10. Tapos, nahulog ng mangga. Nadunot na, sayang. Sayang kayo. So, dito nga banda, ang makukuha ko dito is red ficus, may yung yun, diamond ficus ba yun? Tapos tugas bato, then may pukinti, may Argao Taiwan. So, marami ditong area. Pero yung bougainvillea puntahan ko. Pero sa lahat na nakita ko ng bonsai materials, ito ang kukunin ko. It is a boumbel kasi no hassle, hindi mahirap. Dito lang sa tabi ng alad. Putuloy na to. Hindi na banda. Dito muna puputulin. Yan. Patay. Hahaha. Tapos, agoy. Saan ito? Op. Kaliun. So, madali lang. So, itong maganda kasi hindi mahirap. Yung iba, yung mga red ficus, mahirap kunin. Bali man.
Bali. Sayang. Maibot. Ay. Yan. Hanggang sa tingin nyo, gwapo. Diba? Oh. Diba? Gwapo. Kita ba? Ito dito. Tapos, kailangan kong putulan ito ng mga dahon kasi ang laki yung mga tunok. Tapos, uy, buti na lang nakasombrero ko. Mamaya ko na ito linisan. Kukunin ko muna ito. May katabi kasi siyang yung milindres. Pero hindi dwarf. Malaki din yung puno. Pwede din yan. Pukain ko after. Oh, so madali lang itong hukayin siguro ko. Start to dig. May nakatago pala dito mga bonsai materials na hindi na kailangan pa tayo pumunta sa bundok. Hindi na tayo pumunta sa bundoks. Yan. Oh, ang dali lang. Wow. Wow. Uy, mahaingan ako kamera. Parang so taas man kayo siya, litirati. Wangkig ba? Bahala na kung hindi maganda basta kay may bagong bilya. So, kuha. Balik na ko doon. So, ito na yung nakuha kong bonsai materials. Ito, although nalata yung what we call is punuan, pero mas stable siya compare dito. Kasi ang problema dito is bali. So, try ko na lang i-diretso ito. Then, ang laki oh. Then, itong isa, ikutin natin. Yun ang itsura niya. Ang ganda. So, nakakuha na ako ng river sand. Tapos, pang samantala, itong gagamitin ko. Saka itong langgana. So, maglipat na ako. Tapos, trim ko ito. Kung saan yung iiwan ko or anong gagawin ko nito. So, ito na lipat ko na sa mga plastic container or palanggana. Naubusan ako ng river sand. So, nag-alas pa ko lupa para madagdagan. So, hindi ko na na-video kasi mahaba ng video. So, just hope na mabuhay ito. So, this bumbil is, I think, it is a red, not 21 jewels, it's natural bumbil. Pero, natuwa ako kasi malaki na yung mga So, bibidyohan ko. So, itong itsura. Ito na ang itsura niya. Mga bonsai materials. Then, itong isa, linagyan ko ng styrofoam, yung pot para kaunti lang buhangin ang maisama ko. So, itong itsura niya. Tapos, ito sa baba, taas, ito ang mga pinutol ko, itong mga iniwan. So, yan na. So, for this late afternoon, I think it's already 4 o'clock in the afternoon na. At least, hindi na ako kinanglan,
hindi na ako kailangan pala magpunta sa ibang lugar or sa bundok para maghunting. Nandito lang pala sa paligid ko yung mga materials na medyo maganda na ng kaunti. At nakakuha na ako ng dalawa kasi hindi mahirap pagkuha compared to the red picos at saka yung iba pa. Yung hirap kunin yun. Matagalan ako. So ito lang, madali lang nakuha ko. Although maraming lamok. Kinagat ako ng lamok. Tapos kailangan ko pang linisin dito. So for this afternoon, ito lang masishare ko about na may maraming mahahunting dito sa aming bahay na mga materials na medyo maganda. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice afternoon ahead of you. Bye-bye.